Ito kabayan, iba na naman tayo, ibang sasakyan na naman yung gagawin natin. Masilya yan kabayan ha. Tingnan mo kabayan kung paano ako mag step by step tutorial. Ford Escape tayo kabayan, plug-in na Ford Escape 2023 model. Ito kabayan, pasok to siya kabayan ha. Tanggal yung pintura repair. So bago yung taillight, bago yung ito rin, basag to. So ang gawin ko kabayan, tatanggalin ko muna yung bumper. Ito kabayan, ito yung taillight na to. Kailangan pag magtanggal ka ng taillight, kailangan tanggalin muna yung bumper kasi may bracket dito nakakonekta sa taillight. So hindi mo to matatanggal pag hindi mo tanggalin tong bumper. So tanggalin ko muna to para ilabas natin to, sikwatin natin to, baka mayroon sa loob dito. Saka ito, saka na tayo magmasilya. Yan, tulad na sinabi ko, unahin natin pagtanggal yung molding para matanggal natin yung bumper. So kapirasong bumper lang yan sa, hindi na isama natin yung, hindi na natin tanggalin yung lahat na bumper. Parang Honda CRV, ganyan kabayan yung Honda CRV. Saka ngayon na Toyota RAV4, ganyan din. Sa harapan sa Toyota RAV4 ganun din. Tapos sa likuran, parang sa likuran ganun din sa RAV4 ng mga bagong modelo. Hindi pala kabayan, sa harapan lang. Sa likuran hindi pwede. Pero sa Honda CRV ganyan kabayan. So kabila lang. So katulad yan. So i-repair natin yan. Diyan lang sa kabila. Hindi na tayo mag-repair. Hindi na natin tanggalin yung buo. Yan o, katulad yan o. So naka-clip lang yan siya. Tapos sa gilid, sa baba naman yung may itim na lower bumper, naka-tornilyo, may number 7 dyan, saka naka-clips. So kailangan tanggalin na natin yan para matanggal natin yan maliit na bumper. So maliit na bumper lang yan. Tulad ng sinabi ko, so kailangan natin pag magpalit kayo ng taillight, kailangan natin unahin natin yung bumper. Parang yung mga ordinary sasakyan ganun yung kabayan, hindi katulad sa Hyundai saka yung Kia na kailangan unahin natin yung taillight. Mauna yung taillight bago yung bumper, kasi yung taillight naman pag hindi mo tanggalin yung taillight, mayroong naka-cover yung taillight doon sa may labi ng bumper, tapos may tornilyo doon sa bumper. Katulad niya kabayan, so, tingnan mo kabayan, di ba? Sa ilalim, mayroon ako sinundot. So, yun lang, naka-clip lang yan siya. Tapos may isang number 7 na bolt. Tapos sa gilid-gilid clip din, no? Tatanggalan natin. So, yun lang i-repair natin. So, sikwat lang natin yan. Tapos yung cover, so tinanggal ko. Yan, kung paano tanggalin, sikwatin mo lang kasi mayroon doon, naka-clip yan siya. Clip lang yun siya kabayan. So, katulad niyan kabayan, sisikwatin mo sa loob. Diba? So hindi na ako gumamit ng machine natin. So kailangan natin ilabas. Kasi pag hindi natin ilabas yung kabayan, makapal yung masilya natin ng lagay. Pinalo ko lang sa labas. Tapos sabay yung lagay. Tapos sabay pato ng masilya. Ganun lang kasimple kabayan. Tapos ibalik natin yung cover doon sa baba pag matapos na. Diba? Tapos linya tayo ng number 80. 80 yan kasi mabilis na trabaho kabayan, tapos maliit at mabilis na trabaho kasi may oras tayo dyan. Pero yung oras dyan, walong oras kabayan sa latero, sa pag-repair, sa pag-assembly. So 8 hours na yon. Pero kaya mo trabahuin yan ng 3 oras sa kahit sa trabaho dyan, 1 oras okay na yun sa trabaho saglit lang yan sa trabaho kabayan, 1 oras. Tapos pagkabit yan, pag ikabit mo 15 minutes kabit, tapos na yan. Ganun lang kasimple, saglit lang. Tapos may walong oras ka, di 3 oras mo lang ginawa. So magkano ang tira? So 5 oras, di ba? O ganun lang kasimple kabayan. Pag ang teknika ba yan, mas sa tingin mo kung anong basta magmasilya ka una kabayan bago ka magtanggal ng mga accessories. Yan ang tekniko sa trabaho para mas mabilis. So, katulad kabayan, pinatuyo ko muna yung panel doon na repair ko na yung bumper sa kabilang side. Yan lang. So hindi ko na tinanggal yung buong bumper. Tinan mo yung itim sa kabila, hindi na tayo. Pero sa baba yung kabayan, tinanggal ko yung mga tornilyo dun sa baba para mailabas natin. Tapos tingnan mo yung tinanggal ko doon sa may baba, yung air kuha niya si kabay, air support niya si kabayan, yung hangin.
kuhan labas pasok yung hangin. So yan, ginapit ko na, tapos may liha agad ng 120 machine gamit natin kabayan. Tapos ang ginawa ko ng kabayan, nagpahid pa ako ng pangalawang pahid, so pangalawang patong pa tayo. Yan, diba? So, kasi yung ang problema niya kabayan, yung dugtungan kasi, yung dugtungan ng masilya. So pag himasin mo, parang sumasabit yung pintura, parang ganun yung dugtungan, lalo na yung na-repair na yung sasakyan, yung bakal na repair na, tapos yung pudpurin mo, klaro kabayan. So ingatan natin yung dugtungan talaga. Okay lang kung original ang pintura yan, pero yan naman kabayan, original. Pero yun pag himasin mo talaga, klaro masilat siya na parang mayroong something. So kailangan siyang kahit pa minsan pag i-primer yan, matatakpan yan, pero minsan pag gawan kabayan, mas maganda pa talaga kabayan na pahiram ulit, mas maganda yung walang sasabit sa kamay mo para sigurado. Kaya katulad yung kabayan, liha ko ng mano-mano yan, hinimas ko talaga para sigurado, diba? Pudpurin ko yung pinakadulo o pinakadulo-dulo niya kabayan, kasi ang normal talaga kabayan, kailangan makita yung bakal. Yan ang tinuturo sa tig-deliver ng pintura sa amin kabayan. Kailangan makuan talaga yung bakal sa gilid, makita mo yun ang normal, hindi yung matakpan sa masilya. Kasi mayroon nga ang sinasabi, tapos na kabayan, ganun na kabayan, tapos na, ganun na kasi